Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating vlog. At ngayon po ang ating pag-uusapan ay itong kakandidatong senador na ito na akala mo kung sino. Hindi pa po ito senador ha, pero kung makapagsalita, akala mo na pag-aari niya ang mga kapulisan. Bakit? O, panoorin po ninyo itong video na to. Alam niyo, yung pambansang pulis natin, nagiging politiko na rin. They should refrain, the PNP should refrain from any political statement. Eh di lalo na pag ito pa yung naging senador. Diba? Lalong akala mo kung sino to. Sino ka? Vic Rodriguez. Ikaw ang sinibak na tauhan ni PBBM dahil nasangkot ka sa anomalya tapos ngayon, utusan mo PNP. Bakit? Ano akala mo? Executive Secretary ka pa rin? Mo kung sino makapag-utos. Ang trabaho nyo is to serve and protect regardless of political color, creed, affiliation, or color. Ang trabaho nyo, protektahan ang Pilipino. Ang inyong loyalty sa saligang batas. Huwag kayong sumali diyan sa usapin ng politika. Huwag kayong magpagamit. Ayun, wag daw magpagamit. Sino kaya nagpagamit? Sino kaya nagpagamit sa mga nag-i-import ng asukal? Sino kaya? Kaya nasibak. Bet, grabe magsalita si Vic Rodriguez. Ano? Kala mo, kanya yung PNP. Kala mo siya nagpapasahod eh. Ang dami kong kaibigan sa uniform service. Ayaw na ayaw nilang magpapagamit. Subalit may mga matataas na opisyal na tila ay politiko na rin magsalita. Kung meron silang pruweba, Ikaw nga, hindi ka pa politiko eh. Akala mo ka na kung sino eh. Akala mo ka na kung sinong congressman o senador o vice president. Diba? Wala kang kumbaga pwesto sa gobyerno para utusan mo ang mga kapulisan. Wala kang kahit ano man lang na na parte sa gobyerno. 'Di ba? Para kung makapagsalita ka, parang ikaw nagpapalamon sa mga pulis na 'yan eh. nabayaran yung mga nasa EDSA, di kasuhan nila. O, kung bayaran daw yung mga nasa EDSA, di kasuhan nila. Kakaso? Illegal ano ba tawag dito? Illegal rally without payment? Bakit illegal rally without payment? Sabi 500 daw ang bayad 200 lang ang binigay. Boom! 200 lang binigay, biruin mo 3 araw kang nakatiwangwang doon. Kulang sa pagkain, kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Tapos 200 lang matatanggap mo. Ang laki ng kinita ng organizer. Sino nga yung organizer, yung nagre-recruit? Dating Laos daw, Laos na artista, saka dating PCS o executive na naka-wheelchair na daw ngayon. Sino kaya yun? Hindi ko kilala. Hindi ko kilala. Sino kaya yun? It's been 2, 3 days na yung mga mamamayang Pilipino ay nasa EDSA. At yung nasa EDSA, hindi yan taong Duterte. Ayun, hindi daw taong Duterte. Di lalo palang mas dapat palang bayaran. Hindi pala taong Duterte eh. Kasi kung taong Duterte yan, baka nga hindi na kailangan bayaran. Boom! Baka isa pa, hindi rin naman mag-aaminan yan. Baka doon pa lang sa headquarters pa lang nila, nagkabigayan na. Diba? Kaya pala lalong mas kailangan palang bayaran. Kaya may nagrereklamo. 500 ang pangako, biglang naging 200. Mabuti pa nung panahon ni Kibulok, may mga hakbang ng mautog.
Yung sa Liwasang Bonifacio, yung pinuntahan ni Cap Nino Barsaga na in-interview yung mga tao doon, binigyan lang daw sila ng 100 ba, 500, ewan ko, di ko matandaan. Mabuti pa pala yun. Isang araw may kita. Hindi yan tao ni Inday. Yan ay mga mamamayang Pilipinong sukang-sukang-suka na. Ikaw ang sinuka ng taong bayan. Sinuka ka ng taong bayan. Vic Rodriguez, ayaw sa iyo ng taong bayan. Kaya ikay matatalo sa pagkasenador. Bakit? Sinuka ka ni PBBM. Sa korupsyon, talamak na korupsyon at higit pang korupsyon. Ibabalik ko sa iyo, Vic Rodriguez. Sabi mo, sukang-suka na sa korupsyon. Ba't hindi ka magsampa ng impeachment complaint kay PBBM kung meron kang katibayan ng korupsyon na sinasabi mo? Ikaw, di ba tinanggal ka kasi nasangkot ka sa anomalya ng asukal. Diba? Siniba ka ni PBBM kasi nasangkot ka sa anomalya ng asukal. Ngayon, ba't hindi ka magdemanda? Bakit hindi mo ipa-impeach si PBBM? Diba? Ang tagal mo nang inangal-ngal yan. Nauna pang masampa ng impeachment complaint si Sara Duterte. Naunahan pa. Yan ay sukang-suka na. Masukang-suka kami sa inyo na mga Duterte, na mga kampon ni Duterte na gustong maging senador, na mga ang gagawin lang naman ay protektahan si Kibulok, si Digong, at tarantaduhin si PBBM. Sukang-suka kami sa inyo, kaya hindi kayo mananalo. Sa baluktot at maling pamumuno ni Bongbong Marcos. Mali, baluktot na pamumuno. Ba't ikaw na sinasabi mo, matuwid ka, bakit ka tinanggal? Ba't ka sinibak? Sinibak ka tinanggal ka. Matuwid si PBBM kasi bawal sa kanya ang mga nasasangkot sa anomalya. Kaya sila ay nasa EDSA, kaya sila ay nasa kalsada. Yung kakatsangot na yon, yan ay pinagmamalaki mo, Vic Rodriguez. Kaya ganyan kataas yung hairline mo, ganyan kataas ang tingin mo sa sarili mo. Akala mo kay taas-taas mo. Akala mo kay galing-galing mo. Hinibak na nga ni PBBM. At yung mga pulis na nag-aastang politiko, yung mga mamamayang Pilipino, karapatan nilang magtipon-tipon dyan. Karapatan nila magtipon-tipon dyan, pero hindi nila yan pag-aari. Hindi nila yan nabili. Hindi nila yan nabili sa government. Sa Quezon City government o sa Mandaluyong ba yan? Hindi nila nabili yan. Vic Rodriguez, hindi nyo nabili yan. Meron lang kayong karapatan dyan, pero hindi ibig sabihin dyan na kayo tumira o dyan na kayo manatili dahil perwisyo kayo. Nakaka-perwisyo kayo sa mga naghahanap buhay dyan sa lugar na yan. Dagdag sikip ng trapiko kayo. Pati mga basura nyo. Hindi nyo kayang itapon. Nako, mga inutil. Hanggat yan ay payapa, huwag ninyo Hindi nga kayo payapa silang pagbawalan. Huwag nyo rin silang husgahan. Ang dapat yung tanongin sa sarili nyo, bakit Wow! Alam pala niya yung wag husgahan. Bakit si PBBM hinuhusgahan mong panot ka? Ikaw husgahan kita, bakit? Panot ka naman talaga nakikita ko pagkapanot mo Diba? Wag daw husgahan. Yung mga rallyista nila. Ikaw nga, hinuhusgahan mo si PBBM. Diba? Grabe ang inyong panghusga kay PBBM. Kung ayaw nyong mahusgahan, huwag kayong manghusga. Pero dahil nakikita ko na napapanot ka, huhusgahan na kita. Panot ka na.
nandoon at naglalabasan yung mga mamamayang Pilipino. Naglalabasan dahil may bayad. Pero kung walang bayad, gawin nyo kasing 2,000 sang araw. Tsak na dadami kayo dyan. Sapagkat galit na galit. Hindi nyo napansin, nakulong si Kibulok. 3 araw, 500 bayad. Tapos wala na silang sound system, wala nang mga magagarbong stage, wala na rin yung mga kulto na nagsasayaw, kumakanta. Bakit? Kasi nga, andoon ang gripo ng grasya kay Kibulok. Nakulong si Kibulok. Wala na ngayong mga nagsasayaw at mga nagdadasal sa kampo ng kadiliman. Galit na sila. And it is within, again, the sphere of free speech and freedom of expression. Di ba? Meron pa ring freedom of expression, meron pa ring free speech. Ibig sabihin, wala kayong dapat ipagngalngal. Hindi nasisikil ang inyong mga kalayaan. Di ba? Ang kinakana nitong si Panot na Vic Rodriguez, kala mo kawawang-kawawa yung grupo nila. Ano sabi mo, Vic Rodriguez? Hindi nabayaran? Panoorin mo nga to. Huwag po kayong magsisisigaw ng ganyan. Parating ang pagkain. Please tayong konti. Hindi kayo pababayaan. Sa kanya, alam niyo bang pupunta kayo? Lumalapit na ako. Kung hindi lang kasi mapuntahin mo dyan para mabigyan kayo. Illegal lang bigyan nyo. Pakiusap lang po, ang mga leaders meron pong 1-inch black ribbon. Kung wala po kayong black 1-inch na ribbon, tabi na po kayo. Hayaan nyo po yung leader ang kumuha ng parte nyo. What? Apo, nagkakaintindihan po meron po na bibigay, pero wag sanang pagkaguluhan. Kuya, bawal daw. Kumanap ka ng lugar, susunod kita. Ito na lang, oh. Mga ate kuya, kung hindi lang ang ribbon nyo, manlilibre na nga lang kami. Magkakasakitan pa kayo pagka nagdagsaan kayo. Hindi na kami manlilibre kung masasaktan kayo. Magbibigayan ng parte. Basta merong black ribbon, may parte daw. Paano, Vic Rodriguez? Sabi mo, walang bayad. Mga taong sukang-suka. Bakit ayan hakot? Ayay! May parte, may bayaran, may bibigay, may reward. Anak ng teteng. Ayun pala yun. Matagal naman nang ginagawa yan. Ng mga, kumbaga, may sindikato na ng mga relista yan eh. Ayay! Hindi na yan maitatanggi. Pero, pilit pa rin nila itinatanggi. Kung kayo mag-stampede, lalo na. Hindi na kami manlilibre kasi mapapagalitan ka. Kasi Ang intention namin, magbigay ng pangmerienda. Bigay ng pangmerienda. Sino nag-finance? Diba? Pare-pare naman tayo nagugutom. So, manlilibre kami. Huwag lang po talagang kailangan disiplina po tayo. May palisin tayo dito. Posible na lang po. Ikaw, isa pa. Okay, ito na. Limang to ha. Wala nang Oo, wala na. 5 lang muna. sumunod kay Princess Maui. Yun pala yun? Yung Princess Maui pala yung nagbibigay. Yung laki siguro kinikita niya. Ayay! Yung mga ganyang organizer ko, no? Malaki kinikita niyan. Kasi nung panahon hindi ko na matanda, panahon ba ni Erap yun? O kung sino yung politiko. Basta, merong problema nun eh. Nagkaroon ng problema basta kailangan ng rallyista
nung pumunta kami, nung inaya kami sa San Jose del Monte, magrarally daw kami sa Maynila, 2,000. 2,000. So, edi sama kami, syempre. Tambay kami, wala kaming trabaho. Sama kami, 2,000. Gano'n mo, isang araw, 2,000, libre pagkain, may pa-t-shirt pa. Ala ka namang gagawin do, kundi ipakita mo lang yung sarili mo doon na nandun ka. Ganun lang eh. Presence mo lang naman kailangan doon. Makisigaw ka kapag may sumisigaw sila ng laban. Sigaw lang ganun. 2,000 daw. Ngayon, pagdating namin doon, hinatid kami ng truck sa kabas na hindi aircon. Pagdating doon sa rally, andun na kami. Rally kami rally ng konti. Maya-maya, kainan na. May bigay na pagkain. Kain kami, kain. Isang piritong manok, tapos kanin. Ganun lang. Kain kami. Tapos, may mga pa-sesto, saka pa mineral. Di, okay lang. Okay, kain kami. Maya-maya, laban, laban. Ganun lang kami. Tapos maya-maya, natapos na yung rally. Mga alas 7 yata, alas 8. Eto na ngayon. Yung kumuha sa amin, sabi, 2,000. Pagdating doon sa nagbabayaran na, nandun na yung mga pangalan ng mga bibigyan, 1,500 na lang. 1,500 na lang. Ngayon, yung parang purok leader pa na nagano sa amin, bibigyan pa namin ng 300. Tapos, yung palang service na sinakyan namin, may bayad pala yun. Back and forth, 200 sa tao. Alam niyo kung magkano natira sa amin? 800. Sino kumita? Organizer. Organizer ang kumita. Sabi nung kumuha sa amin. O yung nag-recruit sa amin. Ang sabi, Jollibee daw ang pagkain. Pagdating namin doon, isang piritong manok at isang kanin, pero hindi Jollibee. Nakalagay sa styrofoam din, pero hindi Jollibee. Pero sabi sa amin, Jollibee daw ang pagkain. Boom! I feel good! Kaya dyan, sa mga ganyang rallyista na yan, ang kumikita dyan, yung organizer, yung nagtatawag ng mga rallyista. Yung mga nagrarally, sila yung mga hindi talaga nababayaran ng tama. Kung 2,000 ang matitira na lang, kung kakarampot na lang. Kaya hindi na ako magtataka, napakakunti na nang sumasama sa mga rally ng mga Duterte. Dahil nga po, wala na ang gripo ng grasya, sarado na. Wala nang nagpipinance sa mga hakbang ng mautog. Hindi niyo napansin yan? Wala nang hakbang ng mautog dahil nakakulong na si Kibulok. At yung isa pa, eto, bulong-bulungan, galing din sa mga DD sheet to, etong mga nakausap kong DD sheet. Ang isa sa mga nagpipinance sa hakbang ng mautog ay yung isang kumakandidato ngayon na senador. Paano pa yan magbibigay ng pera sa hakbang ng mautog? Kailangan niyang pondohan ang kanyang kandidatura. Diba? Kaya wala na pong hakbang ng mautog. Ngayon, Vic Rodriguez, ang sabi mo, walang bayad ang mga taga EDSA na nagrarally o nasa EDSA shrine, mga DD sheet. Sabi mo, mga taong sukang-suka yan. Ibig sabihin, ganon kakonti ang mga sukang-suka kay PBBM. Alam nyo, sa totoo lang, kung ako gobyerno nitong mga tao to, kukunin ko lahat ng pangalan yan. Lahat ng mga benefits niyan sa gobyerno, ipapatigil ko. Lahat ng mga ID niyan, ipapakancel ko. Hindi ko kikilalanin. Buti na lang, hindi ako senador, hindi ako presidente. Kasi ganun gagawin ko eh. Ayaw mo sa gobyerno ko. Sige. Tanggalan na lahat ng karapatan niyan dito sa Pilipinas, ipatapon sa West Philippine Sea. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ay, sa mga nagko-comment dyan sa comment section, thank you po. Sa mga magla-like, mag-share, maraming salamat. Thank you sa inyong mga
comment kung ano man po ang inyong saloobin dito sa ating topic na ito. Sana po ma-comment nyo dyan sa ibaba. At kung hanggang ngayon po, nandyan ka pa rin, nakikinig ka pa rin sa akin, baka naman pwede pong malike ninyo itong ating vlog. Thank you po sa inyo lahat. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Bye-bye. Thank you.